So ayan guys, magandang araw sa ating lahat. So, welcome back to my channel. So ngayong araw na to is itatanim na natin yung mga seeds na tinanim natin last month. So ayan, tumubo na siya. Pero bago natin itanim, gagawa muna tayo ng pagtatamnan natin. Pero una sa lahat, ito muna yung mga tumubo na tinanim natin yung. So yung pak choy lang ang successful na tumubo. So ito, tignan nyo guys. So yan guys, ang pak choy. So pag ganyan na, pwede na siyang i-transfer sa malaking taniman. So bago ang lahat, gagawa muna tayo ng pagtatamnan natin. So gagamitin natin itong stick na to. Parang gagawa tayo ng parang planter siya na rectangle. So yan, samahan nyo ko guys. Stay tuned kayo, gawin natin ngayon. Let's go. Ayan, change plant tayo guys. Naalala ko may binili pala ako dito na planters. Ito yung binili ko sa Temo. So ito na lang gagamitin natin. Ayan guys, stay tuned kayo. Babawasan ko kasi masyadong malalim. Kasi kulang ang lupa natin. So ayan guys, let's go. So ayan guys, natapos na natin i-cut. So ito na siya. Lalagay natin ngayon dito. Yan. So medyo linisan muna natin kahit konti para maayos naman ang paglagyan natin. So let's go guys. Woke up to a sky I've never seen. New streets calling out to me. Every step feels like a dream. Chasing moments, feeling free. Don't have to swear my heart will go. Every turn of road unknown. Letting feelings overflow. On this journey, seeds are sown. So ayan guys, lalagyan muna natin yung mga natira natin para may harang din. Fertilizer na rin yan. Tapos may mga panako dito. Lagayan natin uling. Magtaba. Uling. Kasi hindi. Kulang ako sa lupa eh. Guys, kung napapansin nyo to, meron ako dito yung pinag-barbecuean namin. Lalagay natin para maganda to sa fertilizer. After nung tawag nito ash, lagay na natin itong lupa. Na sumasya. Kaya sana nga mapatubo natin para may ilalim tayo. Pakchoy yan, mahal dito ang pakchoy. So dapat patubo natin, walaki natin. Kung napapansin nyo, tinanggal ko yung nasa gitna para ma-balance natin yung lupa. Medyo mainit-init na ngayon kaya nakasombrero tayo, kaya baka
alam niyo na, baka umitim, kahit maitim naman tayo. Sana nga. Ay. Tumubo. Lagyan natin lang. Medyo nahihirapan akong pantayin dito kasi magbibitin tayo sa lupa eh. Kailangan natin magdagdag ng lupa kaso kulang yung nabili natin. Kaya sa mga kagaya kong OFW dito na mahilig magtanim ng gulay-gulay, so ayan, dapat kumpletong gamit natin. Balance natin para sure. Ayan. Tapos wait lang guys, diligan natin kung wala ako pang dilig. Ayan, diligan muna natin. Kaya ako din diligan bago ako magtanim para yung lupa is mapantay. Tapos di ka na mahihirapan magtanim ng gulay. So, ayan, diligan muna natin. Damihan natin para pumantay ang lupa. Ayan. Yung gawin natin is mag-oak tayo ulit para pagtatanong natin. Ayan. Kaya din sa palito. Ang sukat dapat nito is isang dangkal. Kaso wala naman ng dangkal-dangkal para sa akin. Sa akin lang naman itong gulay na to para pangkaya lang naman. Siligan natin yung maya. Wala lang dangkal-dangkal sa akin. Basta may tanim okay na sa akin. Yan. So, ito na yung pak choy natin. Napakarami. So, itanim na natin guys. Let's go. Hindi ko alam kung kasya to. Basta pagkasahin na natin. So, gawin muna natin pala guys. Tanggalin muna natin sa lalagyan kasi para hindi makakon yung ugat. Gaya nito. Ayan. Tapos isa-isahin natin. Paghihiwalayin natin. Ayan. So, ito. Tanim muna natin. Let's go guys. Manyo ko. Ayan. Isa-isahin natin. Sana nga mabuhay. Pag inisa-isa mo kasi mas madali siyang itanim kasi lagay mo na lang tapos tabunan mo ng lupa. Ayun, tapos. Ang problema ko lang is napakadami nitong binhi o nung tumubo na binhi ka. Hindi ko alam kung paano ko itatanim lahat to. So nung elementary ako naranasan ko na itong ganito. Kaya may knowledge din ako kahit konti. At least meron. Kaya ako nagtanim nito kasi 2 pounds ang presyo nito. 2 piraso lang yun. 2 tumbok lang yun. Sana nga. Hindi naman masama magtanim. Siyempre, tipid-tipid. Diba? Kaya kayong mga OFW dyan, try nyo din. Ano naman mawawala sa inyo. Try nyo lang magtanim. Mabubuhay na to. Yun o, mabubuhay na yan. I-stay muna natin dito tong tanim na to. Tapos pag nasettle na siya at nagkaugat na, yung nabuhay na yung ugat niya, lilipat natin sa gagawin nating garden natin sa harapan. Tapos itatanim na rin natin yung kalabasa kasi tumutubo na rin siya. At ayan, medyo madami-dami pa itong itatanim natin guys. Dinodoble ko na yung iba kasi sobrang dami ng itatanim natin. Hindi magkakasya dito sa taniman ko. Yung iba kasi medyo maliliit pa kaya may tendency hindi siya mabuhay. Pero 100% naman na mas madami yung mabubuhay kasi medyo malalaki na rin yung iba. Mga 2 to 3 months pwede na tong anihin guys. Kaya stay tuned lang kayo guys para ma-video natin at iba-vlog ko din siya para mapanood nyo din guys ang pagkaani natin.
So yan, patapos na tayo guys. Ilang down na lang. Yung iba dinoble-doble ko kasi wala ng space. Kaya doblehin natin. Kasi baka mamaya mamatay lang din yung iba. Doblehin na lang natin. So at least hanggang yung nakatanim pa rin siya. So yan. Gawin natin is yan guys. Yun lang. Kwan nyo lang. Sana nga, sa okay lang to. Sana nga mag-grow pa siya para may anihin tayo. Mga 2 months lang to, pwede na tayong umani. So guys, ang gagawin ko dito is hindi ko siya lalagyan ng mga fertilizer kasi gusto ko kasi organic lang siya. Pero sa na-search ko 2 months medyo pwede na. 3 months pwede na siya. Ayan. Sana nga tumubo. So ayan guys, tapos na tayo magtanim. So ang gagawin natin is didiligan na lang natin. Sana tumubo guys. At least may pangkain tayo. Hanggang sa lumaki, bibidyo ko para makita nyo. Ito siya guys. Yan. Yan. Sana nga, di ba? Nilagyan ko ng bato para mag-stand ito. Yan siya guys. Para may anihin tayo after 2 to 3 months. So ayan guys, kuha muna akong pandilig ulit para madiligan na natin. Nakakapagod. Kahit konting trabaho lang, nakakapagod na. So ayan, see you guys. What? Ayan guys, diligan na natin. May pandilig na ako. So ayan. So okay guys, diligan natin. Ayan, diligan na natin. Hinay-hinay lang. Ayan, sana boy kayo. Sabi nila guys, kausapin mo daw ang mga tinanim mo, ang mga halaman mo para mabilis tumubo. Kaya kausapin natin. Araw-araw natin diligan to guys. Araw-araw dapat to. Walang milkis. Ayan. Ayan. Nadiligan na natin. Ngayon naman may binili ako dito na net. Ito siya para hindi pasukin ng uod o mga yung snail kasi kakainin lang ang tanim natin, masasayang din. So lagyan natin ngayon nito. Let's go. So ito yung nabili ko. Sana kakasya. So hindi ko alam kung paano gawin natin. Ano pa ganyan? Pwede pa ganyan. Tatanggalin ko lang to. So ayan, lagyan na natin to. Ano, kumasya. Uy, mahangin. Hinangin. So ayan. Masya, nice. Tapos lagyan natin yung nuts para hindi. Lagyan natin ito siguro. Ayan, lalagay natin tong kain na to para hindi hanginin kasi sobrang lakas ng hangin dito eh. Kaya lagyan natin to para mas sure. So, ayan.
iniingatan kung hindi matanggal tong cover niya kasi sobrang daming snail dito. Kainin lang. Sayang din naman kasi ang pananim natin. Tapos ito, bato. Pwede mo na lang siyang diligan dito. Kung napapansin nyo to dito sa amin guys, is malalawak ang mga bakuran kasi dating taniman ito ng mga crop nila dito sa lugar na to. Wala pa tong mga bahay-bahay na to, puro palayan o kaya nagtatanim sila ng wheat. So kung naalala nyo guys, meron din tayong tinanim na kalabasa at saka sitaw ng nakaraang buwan. So ito na yung sitaw ngayon, tumutubo na siya, isa pa lang ang tumubo. Tapos ito yung kalabasa, 3, bali 4, ito yung pang-4 to. So itatanim natin yan mga 2 weeks pa, pati itong sitaw. So yan guys, hanggang dito na lang yung video na to. Sana suportahan nyo si JR sa UK hanggang sa maaani natin to. So yan guys, maraming salamat sa mga bagong manonood dyan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng comment dyan kung paano ang maayos na pagtatanim sa mga plant lover or sa mga mahilig magtanim dyan. Turuan nyo ko. Alright guys, see you on my next vlog.